Unang-una po, congratulations. At nahuli na rin po. Actually, nais sa katuparan po yung hiling ng nakararami. Lalong-lalo na po yung mga nasaktan, mga nag-invest, na unang-una po agam-agam baka mamaya mawala dito sa Pilipinas si Mr. Layacan na biglang makapag-fly sa ibang bansa. So wala na po yung agam-agam nila yan. Pangalawa po, yung malaman kung nasan siya. Ngayon po, nandyan po siya sa police station sa Malasiki. Pangatlo, yung makasuhan po siya. So dahil po dun sa kasong final sa kanya, merong warrant of arrest, without bail po yan. Hindi po ano po yan, syndicated large scale estafa. Non-bailable po yan. Hindi na po siya hindi po siya makakapagpiyansa diyan, no? Pang-apat po, alam ko naman po ang hinihiling lalong-lalo na sa mga puso ng ating mga kababayan, yung maibalik po yung investment. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, maibabalik pa po ba? Hindi ko po hawak yung isip ng tao. Siya lamang po ang makakasagot kung maibabalik niya pa po yung investment niyo. Actually, kung kanina lang po, ilang tao ho ang nagpunta sa akin dito sa opisina. Umiiyak pa ho sa akin. Nakakaawa ho talaga. Ang sabi ko po, mag-file sila ng kaso. Kasi kung hindi po sila mag-file ng kaso, paano kung nakipag-areglo yan? Eh, wala kayong kasong final. Diba? So, at least, mag-file na lang po kayo ng kaso ninyo para kung makikipag-areglo man po siya, may habol po kayo. No? Napakasakit man tong isipin na itong nangyaring ito ay maraming naapektuhan. Marami pong nasirang buhay. Marami po kasi mga naglo. No? Pero let's look at it on a brighter side. No? Yung sabi niyo po dati, sana po makulong na. Andyan na ho, nakulong na ho. Sana po malaman namin kung nasaan siya. Andyan lang ho siya sa Malasiki. Sa pagkakahuli niya man po o pagkakasurrender sa kanya kung ano man po yung nangyari sa kanya. Tama lamang po na panagutan niya. Dahil kailangan pong mabigyan ng hostisya yung mga taong humihingi nito. At dapat lamang po na yung mga taong ito ay mabigyan natin ng linaw kung ano po talaga ang mangyayari doon sa kanilang investment.